So what's up guys? Welcome back to my YouTube channel. So meron na naman tayong bagong project about sa solar energies. Gusto ko lang i-share sa inyo yung mga natutunan, natuklasan at naranasan ko habang binubuo ko tong project na to. So napakagandang experience nito para sa akin kasi nadagdagan na naman ang ating munting kaalaman. At syempre gusto ko rin i-share sa inyo yung mga natutunan, natuklasan at naranasan ko dito para sa mga nagbabalak magbuo ng sarili nilang solar system. Di ko alam kung tama ba tawag do solar system, pero yun ang tawag ko doon, solar system. So, magiging guide na rin to para sa mga beginner tulad ko na magbobo or mag-DIY ng kanilang solar system. So, ito yung iba't ibang accessories na kinabit or binili ko para dito sa ating solar system para mas mapadali at mas maging safe at ma-monitor natin ng maayos yung ating battery at yung ating pag-charge ng battery. So, tara na, start na tayo. So ito guys, dahil wala tayong pambili ng spot welding machine at parang kasi sa review nung sa Shopee is madali siya masira. So naggawa tayo ng sarili natin. Ang binili na lang natin is transformer ng microwave. Then tinanggal natin yung secondary winding, yung primary lang yung tinira natin. Then nilagyan natin to ng tape ng soldering iron na nabili natin din sa Shopee. So yun muna ginamit natin kasi wala tayong makuhang copper rod na makapal. So ayan, then pinasok lang natin tong wire ng welding machine. Yan, then ayan, nakakabit lang yun dyan yung kanyang outlet, naka-alligator clip lang. Then gumamit ako ng switch para pitik-pitik lang. So yun lang, at nagawa na natin yung ating battery. Ayan, nakapag spot welding na tayo, diba? Ay mga scrap kong battery. So ito na guys yung ating setup. So ito yung ating buck converter, yung ating high voltage disconnect, yung low voltage disconnect natin, and yung ating display para makita natin kung ilan na yung ating output tsaka yung nakukonsume natin sa battery pack natin. Then dahil wala pa tayong solar panel or yung charging circuit nya sa is ito muna yung ginagamit natin. Ito ay 24 volts na transformer, then convert sa DC. Yan, may isa tayong capacitor, ito yung rectifier nya, then direkta dito sa buck converter. So ito is nakaset ng 14.4 volts, tapos ito ay nakaset ng 1440 tas 13 yung patay nya. So naka BMS na rin tayo, then naka balancer din tayo. So ito na guys, for the first time papaganahin na natin itong battery bank natin. Itatap na natin dito sa ating mga ilaw dito sa buong bahay. So ang voltage nito ngayon ay 13.3. So ang cut off natin pag bumaba is 12.6. So try muna natin sagarin itong battery. So pag umabot na ng 12.6 volts is kusa nang mamamatay lahat. Papatayin na rin niya tong UPS. So itong UPS pala yung gagamitin nating inverter. So wala tayong pambili nung talagang pang inverter. So dito tayo magtatap sa ating circuit breaker, itong fuse box. Ayan, so doon tayo sa taas magtatap yan. Kasi yan ang sa ilaw. So yun, 36 AH. Papaganahin natin to hanggang mag-umaga. So testing natin. So ayan guys, patay na yung ilaw dito sa bahay. So nakatap na yun ngayon dito sa ating fuse box. So i-on na natin tong UPS. Yun, bukas na. So ayan, kumukonsumo na siya ng kuryente ngayon. Bumaba 12.9 kaagad. So lahat ng kuryente is galing dyan. So titignan natin kung gaano katagal yan. Ang konsumo natin is 70 watts. Then meron tayong 5.3 ampere. So plus 2 yan, kaya 5.6. So ito na siya guys, after 5 hours. Ay, mag-focus.
Yan. So, yan yung inano niya, naka 188 watts tayo sa loob ng 5 hours and 44 minutes. Almost 6 hours. So, magsi 6 hours na pala akong tulog. So, nag-ano na siya, nag-cut off siya ng 12.6 volts. So, namatay na siya kasi wala na yung pula dito sa taas. Ayan. So, yan. So, ito guys, na malapit na ma-full charge yung ating battery. Ayan. So, nakaset tayo ng 14.40. So, pag umabot siyang 14.40, ano siya, automatic off. Tapos ayun yung gamit nating power supply para i-charge tong ating battery bank. So yan, meron na tayong 13.8 doon sa taas, 13.7. so eto, ang galing lang na itong ating BMS is hanggang 14 volts lang yung inaano niya. Kasi meron ditong nag-overcharge na cell na naka-series. Kaya pinapatay na niya to. Or pinapatay na niya yung daloy ng kuryente dito. So maya mag-automatic na yan. So ayan, nag-14 na siya. Then dito, naka 13 point na siya. Dito yan. Bypass yan. Ayan, nag-automatic na siya. Tumunog na. So pinatay na niya. Kanina 14 something, di ba? So dito sa reading 13.13. Ayan, pero dito 13.85 siya o 13.8. Bali, pinapatay ng BMS natin yung palabas para walang masira or masirang load dyan. So bumaba yung ating parameter. So 13.2 lang na-read niya. Pero ito po ang laman ng ating bank is 13.7. So gumagana yung balancer natin dito sa BMS. Then may balancer din tayo ditong passive, ano bang tawag yan? Automatic ba yan? Basta ko naman yan. Then pag na-balance na niya yung ating battery dyan sa mga cell na yan, is babalik yan sa dating reading. So babalik yan ng 13.7. So tignan natin. Ito, naka-bypass to sa BMS. Antay lang natin. 13.1, 18. Maya babalik yan. Ayan na, bumalik na. Nag 13.6 na siya ulit. Yan. So, gumagana ng maayos ang ating BMS. Then gumagana din itong ating auto balancer. So yung good sa ang ating system. So gumagana lahat. Ang inaantay na lang natin is yung ating panel at yung ating SCC pala. Peace out. So guys, naikabit na natin yung ating mga 12 volts DC na mga ilaw. Then ito na, 45 minutes na yung nakakalipas simula nung pinaandar natin siya. So running 12 volts na yung ating system dito sa ilaw. So nung una gumamit tayo ng inverter, ngayon hindi na. Rekta ng 12 volts yung ating mga ilaw na yan. Yan, 12 volts na lahat yan. So yan na yung nagagamit natin. Then 36 Ah yung ating battery bank. May power BMS na tayo, then balancer. Says ito yung ating low voltage disconnect. Then nagkabit na tayo ng relay para mas malakas yung power na umano. Then dito nakakabit yan sa taas kasi dyan lahat ng connection ng ating ilaw. So yun. So time check, mag 6 na ng umaga. Then ito yung ating parameters. So 8 hours na yung lumipas at meron pa rin tayong 12.9. Ang consumption natin is
172 watts. So kayang-kaya niya. Yung ilaw natin is naka-overnight yan yung sa kusina. Actually, yan lang naman yung naka-open dyan pag gabi. So kayang-kaya niya yung 12 watts. Paanda rin. So goods. So ito na, ini-install na natin yung ating nabiling solar panel na Trina Vertex 500 watts solar panel. So nabili natin to sa halagang 7,500 pesos kasama na yung shipping fee. So ayan, yung size niya, compare nyo na lang dun sa ating Metro. So ganyan siya kalaki din, mabigat din siya nung inaakit namin siya dyan. Dalawa kami nag-aakit, isa na sa baba at ako'y naghaharap pa taas. So yun, hindi naman siya na-damage. Then dumating na rin pala yung ating binili na SCC or solar charge controller na POWMR na 60 amp. So check natin yan. So shout out nga pala dito sa audience natin, si Mama. Napaka-supportive niyan. So ito na guys yung ating SCC o solar charge controller. Ito yung POWMR na 60 amp MPPT. So ang bilis ng ano nito, dating nito. So in order ko siya ngayon. So kinabukasan dumating siya kaagad. So one day process lang, one day delivery. Napaka lupit nung seller nito, talagang ang bilis. So hindi na ako nainip kakaantay. Yun nga lang, ito nga lang ang ayoko dito. Yung label niya or yung specs niya is nakadikit dun sa ano, sa balot. Kaya pag tinanggal mo yung balot, sama siya. Kaya ginawa ko dyan, ginupit ko din, dinikit ko dyan sa may harapan. So makikita niyo yan sa susunod na mga videos. So yan na, bagong-bago, kintab pa. Nakabili na tayo ng wire. So 15 meters yung binili nating ano to? THHN na 10.7, 5.5 yung kapal ng kanyang copper. So nakabit na rin natin yung kanyang connector. Pero hindi pa natin i-connecto kasi hindi pa putol yung wire niyan sa may loob. So magsho-short yan. So iaangat ko muna to, then ipapaputol ko yung wire sa loob. So ito na siya guys, 500 watts na Trina Vertex panel. So ayan. So ayan yung setup natin. Wala pa tayong breaker, so fuse lang yung gamit natin. So hindi pa tapos yung setup natin, so tinesting lang natin muna to. Then ito, nakakabit yung inverter. Then may load tayo na electric fan. So goods naman. So ito na siya guys, may harvest siya na yan, 65 watts. So alam naman natin tong POWMR is hindi accurate, exage ang kanyang reading. So sabihin na natin mga yan, 40 watts ang nakukuha niya sa solar. Then yan, makulimlim, walang araw, so not bad. Ang ampere niya is lumiwanag ng husto. Ayan, 4.7 amps. Tapos sa reading natin, ayan. Then ito yung output. Sa output natin to kasi nakakabit yan sa UPS. Then ayan, electric fan. Doon Naka ka sa number labas. 3. Ayan. So nanay ko yun. Is. So yun guys, na wiringan na natin. So ito yung ating load side, ito yung relay. So papunta na yung wire na yan dito sa ating fuse box. So ito yun sa ilaw natin. So naka LED na lahat yan, naka 12 volts na lahat ng ating ilaw. So pag pinatay ko is, actually wala akong switch dito ngayon So pag pinatay ko to, patay natin yung relay pala.
Ito, hugutin lang natin yung wire ng relay. Ayan, mamatay siya. Ayan. Mamatay siya. Pag inano ko dito, iilaw na uli yan. Yan, okay na. So, naka 12 volts tayong lahat. Mali pala. Lahat ng ilaw dito. 12 volts tayo. So, as 5 p.m. ayun yung kanyang watts. So, may nakukuha pa rin siya. Pero again, hindi yan accurate. Exage yan. So, babaan nyo na ng konti. Well, hindi pa gumagana yung ating parameter. So, hindi ko pa alam yung talagang actual reading yan. Yung talagang tama. So, yun. Bye. So, ito na nga, dumating na nga yung ating circuit breaker, pero may ibubunyag ako dito na napakalupit dito sa circuit breaker na to sa part 2 natin. So, masyado na mahaba tong part 1 natin. So, sa part 2 ko na isisingit yung ating i-reveal about dito sa circuit breaker na nabili natin sa Shopee. So, yan. So, see you on part 2.